Damaged goods na po ang mga Duterte. Si Inday, damaged goods na po. Lalo pa niya pag pinapasok yung ICC. Kaya nagmamadali, mga kababayan. Si Harry Roque, gusto nang gawing acting president si Inday. At nag-intensify sila ng kanilang paninira using yung polboronic. Wala man pong maniwala. Kasi yung kwento nilang paulit-ulit po, nasanay na lang yung mga tao, wala niya. Lahat man lang anya yan paninira. Tulad ng paninira sa mga Marcoses ng mga dilawan noong panahon. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo sa panibagong kwento na pinapakalat ni Atty. Harry Roque na ang sabi, pinagpaplanuhan ng Congress na impeach si Inday. Ayan po ang kanilang panibagong propaganda po. Pero kung ako po, mas maganda. Yun na nga po ang sigaw ng mga netizens, ng ating mga kababayan, ng mga Marcos loyalists. Impeach Inday o resign Inday. Hindi lang yung nag-resign si Inday, mga kababayan sa DepEd, kundi dapat mag-resign na daw si Inday bilang Vice Presidente. Kasi si Inday po, nang i-designate niya yung kanyang sarili, nang i-appoint niya yung kanyang sarili as designated survivor, tingin ng ating mga mamamayang Pilipino, naging banta na, direkta ng banta si Inday sa ating Pangulo. Di ba? Yan na ngayon ang persepsyon ng mga tao. Lalo mga kababayan, si Harry Roque nagsabi na dapat si Inday gawin ng acting president. Kasi daw po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na ang tawag nila bangag, nagagamit ng pulburon, ang classification ng World Health Organization, chronic disease anya. So, kailangan magparehab yung ating Pangulo at gawing acting president, si Inday. Ganon ang mga kwento ni Harry Roque, mga kababayan. O ngayon, ang kwento naman niya, may narinig daw siya mga kababayan, galing sa kanyang mga dating kasama sa Congress, na may nilulutong impeachment laban kay Inday. O di very good pa ganon, kung totoo. Pero tingin natin, parte ng propaganda para gatungan yung ating mga mamamayang Filipino, yung kanilang 16% na supporter na mag-alsa laban sa Pangulo. Ito ngayon yung pinapakalat mga kababayan ni Harry Roque. Impeachment laban kay BP Sara. 13 hours ago. Pati ng kanilang vlogger na si Maharlika, ganon din po yung pinapakalat. Yan po. Inday Sara, i-impeach nila. Alam na mga kababayan, iyon ang script nila ngayon. Bilit nilang ginagatungan yung 16% na supporters nila na mag-alsa, mag-people power para iluklok si Inday. Kasi sabi nga ng mga analyst, si Inday po dahil sa kada daldal ng mga nonsense, lalo yung pagbalik niya sa kanyang paglakwat sa galing Germany, na iniwan yung ating mga kababayan na nalubog sa baha, nang bumanat si Inday, direkta nang bumanat sa si Inday laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, na subsub sa pagtatrabaho sa pagsasaayos ng bagong Pilipinas, lalong na-damage yung kanyang reputasyon. Sabi ko nga po mga kababayan, self-destruction yung ginagawa ni Inday. Kaya yung result po ng survey, lumagapap ng todo po si Inday. Dumaos-dos. Yeah po. Sabi dito sa Impact Leadership, from designated survivor to biggest loser. The biggest loser. Sara's net satisfaction rating declines across all regions.
Nag-self-destruct mga kababayan si Inday. Sabi po niya, ni political analyst Ronald Llamas sa interview mga kababayan ni Christian Isguera sa kanyang podcast na Facts First, si Inday daw po damaged goods na, at ang mga Duterte, pag sinabi mong damaged goods po, hindi na pwedeng ibenta. Di ba? Pag may damage na po, possibly may magtsatsaga pa man na bibili, pero wala po. Yung value ng isang damaged goods, mga kababayan, halos ipamigay na lang. Pakinggan natin yung sinasabi po ni political analyst Ronald Llamas kung paano naging damaged goods, mga kababayan, si Inday. Iramin muna natin itong podcast ni Christian Isguera ng Facts First. Ayan po, si Christian Isguera po, Facts First. Pakinggan natin kung ano yung paliwanag ni political analyst Ronald Llamas. Ayan mga kababayan, yung sabi ni political analyst Ronald Llamas. Ako ang tingin ko ay medyo damaged goods na sila. At kung sakaling papapasukin yung ICC this year, lalo na silang madadamage. Damaged goods na po ang mga Duterte. Si Inday, damaged goods na po. Lalo pa niya pag pinapasok yung ICC. Kaya nagmamadali, mga kababayan. Si Harry Roque, gusto nang gawing acting president si Inday. At nag-intensify sila ng kanilang paninira using yung polboronic. Wala man pong maniwala. Kasi yung kwento nilang paulit-ulit po, nasanay na lang yung mga tao. Wala niya. Lahat man lang yan paninira. Tulad ng paninira sa mga Marcoses ng mga dilawan noong panahon. Di ba? Kaya nangyayari po, yung kanilang paninira, bumubuelta sa kanila. Ito yung paliwanag ni Ronald Llamas. Ano ba? Halimbawa dito sa Parmali, mismo yung mga akusado, sila Duque, sila tahimik pa, ay nagsisimula na magsalita. So, tingin ko dadami pa yan eh. Dadami pa yung ganyang mga kaso. Kaya tingin ko yung mga sugat dito sa first half na ginawa sa kanila ay magsisimula ng magnana. Hindi siya magiging scar katulad ng sa leeg ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko yung mga sugat ay may infect dito sa parating na second half. Tingin ko lang sino ba naman ako? Tayo naman ay hamak lamang na patuloy hinahamak dito sa show na to. Ayan ang mga joke nila ni Christian Isguera. Pero yung mga analysis, mga kababayan, binibitawan na mga pananalita ni Ronald Llamas po ay aktual na deskripsyon ng nangyayari sa mga Duterte. So ang tawag niya sa mga Duterte, damaged goods ng anya. Ibig sabihin, yung politika po nila, damaged na po. Kaya overtime si Harry Roque po sa pagpapakalat ng mga balita para gatungan ang mga mamamayang Filipino. Impeachment naman ang sinasabi niya. Laban daw kay Sara. Ang source niya, bubuit. Si Marlica, ang source po, puting ahas. Ang mga source nila ng information, lahat mga ayok. Paano kang maniwala, mga kababayan, sa ang ganyang mga source na ayaw magpakilala, nakatago sa pangalan ng mga hayop, puting ahas, bubuit. Pag ganyan po, marites na mga kwento. Kasi pag hindi po marites, dapat ang source po nagpapakilala. Ang ibig sabihin, kayang panindigan yung sinasabi kasi lantad siya. Hindi nakatago sa bubuit, nakatago sa puting ahas. Di ba? Parang yung mga trolls nila na ginagamit sa mga pangbabas, mga nambabas sa atin po dito, sa ating programa, sa ating page sa Facebook, pari-pari yung mga personality. Pag chinik mo yung Facebook account po, nakalock.
Kung hindi nakalak mga kababayan, yung picture, hindi man sila gumamit ng picture ng ibang tao o kung hindi po, kung ano-anong bagay. Maniwala kayo sa mga ganyan. Yan ang mga trolls na ginagamit po nitong mga taga-nausog. Pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi ni Harry Roque. Nakalap na balita sa aking mga kaklase noong 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third-termers na mukhang itong linggong ito ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito dahil lang talagang intention nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamagaling madaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng kamera. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahan tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Magagalit daw yung taong bayan pag ginawa. So tama yung ating analysis. Kasi daw, mantakin nyo kung sino pa daw yung pinakang productive na member ng cabinet ng Marcos administration. Yun pa niya yung tatanggalin. Ipa-impeach. Yun ang yung sinasabi ni Harry Roque ngayon. Yeah ba? Ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. At pinagang productive daw. At sa kanya magagalit talaga yung taong bayan. Kasi lumalabas niya talagang gahaman sa kapangyarihan si President Bongbong Marcos na gustong mag-perpetuate sa poder. Ngayon yung lumalabas na gahaman kasi gusto mo nang maging acting president agad-agad. Si Inday Sara, magto 2 years pa lang 2 years pa lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto na ninyong palitan to make over si Inday. So yun ang malinaw na gahaman. Binabaliktad lagi po ni Atty. Harry Roque. Yan ang sinasabi niya po. Dahil lumalabas at talagang gahaman sa kapangyarihan ang administrasyon ni Marcos Jr. Mukhang totoo talaga yung ating mga sinasabi na talagang ayaw nang umalis sa pwesto ng Marcos Jr. Hindi lang siya 6 na taon na uupo dyan hanggang maging presidente ang kanyang anak na si Sandro, all 18 years again, part 2, even longer than 18 years. Dahil nung una sila ay mahigit kumulang 20 years na umupo. So yan mga kababayan ang kanilang script. Kaya nagtaka pa kayo kung bakit ganon din ang sinasabi mga kababayan ni Inday sa kanyang video na pinalabas noong isang araw. Perpetuation daw. In power ang agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Imalinaw po kayo yung mga agendang ganon. Gusto ninyong itulad sa Davao yung Palasyo Malacanang. Papalit-palit lang sa mga members ng family. Di ba? Ito yung patunay mga kababayan. Gustong siluin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kala nila, mauuto nila yung ating Pangulo. Yan sabi rito ni Harry Roque. Sara, not power hungry. Suggest Marcos allow her to take over. Yan ang patibong nila. Gustong mangyari nila. I-turn over na muna niya yung Palasyo Malacanang kay Inday. Tapos magparehab daw yung ating Pangulo. May ganon mga kababayan. Naniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Yung akusasyon nila na bangag yung ating presidente to justify yung pag-take over ni Inday. Ganon ang kanilang script. Yan Former presidential spokesperson Harry Roque suggests that if President
Ferdinand Marcos Jr. is dealing with a chronic illness or health disorder. He should consider allowing Vice President Sara Duterte to take over in an acting capacity. Tapos, ang sabi niya, si Sara daw, not power hungry. Paano naging hindi power hungry? Dinesignate na nga niya yung kanyang sarili. Inappoint na nga niya yung kanyang sarili as designated survivor. Hindi na nahiya. Di ba? Yun pa lang po, patunay na talagang gutom na gutom. Laway na mga kababayang umupo sa Palasyo Malacanang. Baliktad yung inyong mga pinagsasabi. Ang akala ninyo, mauuto ninyo yung ating Pangulo, pati yung ating mga mamamayang Filipino. In his column in the Philippine Star on Saturday, August 10, Roque called on Marcos to demonstrate to the Filipino people that he is in the right frame of mind to continue leading the nation, especially given the responsibility over 110 million citizens. Roque emphasized that Duterte is not power hungry, noting her role in the 2022 election and assured that she would return the reins of power once Marcos fully recovers. Mag-recover siya ano? Yung sinasabi ninyo na bangag yung ating Pangulo. Malayo po, kahit saan tingnan na ang gulo, other than yung mga kwento ninyong pulboronic video. Na wala man maniwala, kundi kayo lang. O diba? Palibasa, sukul na kayo, lalo't mga kababayan, palapit yung pagkaladkad sa kanila ng Interpol. Saka si Harry Roque po, nasusukol na sa investigasyon ng Pogo. Kaya gusto nilang to-makeover sa Palasyo Malacanang. Kasama si Roque, sabi rito sa report ng Impact Leadership. Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro suggested that former presidential spokesperson Harry Roque could face legal liability for his alleged role in representing the Pogo Hub raided in Pampanga. In an interview with Christian Isguera on his YouTube program Facts First, Luistro indicated that if Roque knowingly allowed the company Lucky South 99 to engage in illegal activities, he could be considered a principal by direct participation or at the very least anya by inducement. This involvement anya, she implied, would make him complicit in the crimes committed. Sabi po ni Congresswoman Luistro, kahit abogado ka, if you knowingly allowed this company, Lucky South 99, to commit crimes, violations of the revised penal code, it means you become a principal by direct participation. If not principal by inducement, then you become principal by direct participation. Ibig sabihin, kasama ka. So, naintindihan na ninyo mga kababayan kung bakit po nagkukumahog sila na iupo si Inday. Gawing acting president mga kababayan at ginagatungan nila yung mga mamamayang Pilipino sa pagpapakalat ng kwento na gustong ipa-impeach ng Congress. May niluluto yung Congress na ipa-impeach si Inday. Nagparapaniwala kayo sa kwento ni Harry Roque. Noon, may pinakalat si Harry Roque na si Basti daw. May niluluto na ipa-suspend si Basti. Ngayon, hindi na nasundan mga kababayan yung kwento ni Harry Roque na may niluluto yung gobyerno na may plano daw mga kababayan na ipasuspend si Baste after ng mga suspension na nangyari sa ilang mga gobernador. Yung suspension po ng mga gobernador, legit yung kaso. Di ba? O ngayon, ito naman yung pinapakalat po ni Harry Roque. May nilulutong impeachment daw laban kay Inday, hoping na magatungan nila yung 16% supporters ng mga Duterte na mag-people power. Baka matuwa pa yung ating mga mamamayang Filipino kung ipa-impeach si Inday kasi inis na po sila na imbis na tumulong bilang Vice Presidente, ngayon nag-full blast na po sa paninira sa ating Pangulong Bongbong. Kaya
laging sinusupalpal po ng ating mga congressmen. Ito nga po, sabi ni Maricar, Davao de Oro Representative Maricar Zamora, dati niya itong kapartido sa Ugpong. Sabi diyan, Davao lawmaker calls out BP Sara's poor performance as DepEd chief. Kasi reklamo ni Sara po, kung basahin mo anya yung GAA at itrace mo kung saan pumunta ang pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera sa budget ng gobyerno. So isa yan sa yung mga rason nung pag-resign niya daw, mga kababayan, as DepEd Secretary. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Wala akong nakitang pagbabago, sabi po ni Inday. Ngayon, sabi po ni Congresswoman Maricar Zamora, the root causes of educational challenges remain even after the tenure of Vice President Duterte as Education Secretary. The minimal progress made undermines her credibility when she criticizes the Marcos administration. Vice President Sara Duterte must look at how she can help. Real leadership means offering solutions, not just criticism. Dating member niya yan sa Ugpong. Kaya iniwan sila, mga kababayan. Iniwan siya. Pati yung tatay niya, ang natira na lang po na mga members ng PDP, si Bungo, si Robin Padilla, tapos si Bato. You see? Inayawan na mga kababayan ng dati nilang mga kaalyado. Kasi nga po, yung ugali, mahilig maghanap ng problema, pero hindi marunong mag-isip ng solusyon. Mahilig lang po magreklamo. Pero hindi mo maasahan sa trabaho. Yan sabi dito po. Sabi ni Maris Hidalgo, she should not criticize and she cannot offer solutions because she is the problem. She does not know her duties and responsibilities as DepEd Secretary. And the worst is she does not accept criticism, suggestions. Hence, no chance of improvement. That's the best thing she did. She resigned. Sabi po ni Rinante Barrios, boomerang effect sa confidential fund queen. Sabi ni V. Cabrera, focus na sa trabaho, Inday. Magtrabaho ka naman para may pakinabang. Ayan tuloy, ang tawag na kay Inday, Lakwat Sara. Sino ba ang tinatawag ng netizens na Lakwat Sara? Zambales 1st District Representative G. Congon in La Union 1st District Representative Paulo Ortega both criticized Vice President Sara Duterte for her negative insinuations about the leadership of President Ferdinand Marcos Jr., citing her trip to Germany during the height of heavy rainfalls caused by southwest monsoon in Typhoon Karina. Sabi po ni Congressman Ortega, while these natural calamities were unfolding, BP Duterte was reported to be in Germany para po kasing hindi bagay na manggaling sa kanya ang kritisismo kasi siya rin ay kinakitaan ng pagkukulang. I believe it is unfair to President Marcos na nakita naman natin on top of the situation during the height of Karina. Sabi naman po ni Congressman Congon, sino ba ang tinatawag ng mga netizens na Lakwat Sara sa gitna ng malakas na ulan noong Karina? Wala ka na nga sa bansa hanggang ngayon, panay pa ang reklamo mo. Mapapa-look-host talking na lang talaga ang mga taong makakarinig ng criticism ni BP sa ating presidente. Nasaan ka noong kailangan ka ng mga mamamayan? Mark safe from Karina kasi nasa Germany. Sana all talaga. Kita ninyo, yan ang gustong maging acting president. Mga kababayan ni Harry Roque. Kaya kung totoo yung kwento mo, sabi ng bubwit na mo, Harry Roque, na may nilulutong impeachment laban kay Inday, malamang matuwa pa yung ating mga mamamayang Filipino, imbis na mag-people power. Di ba? Sana nga yung pinapakalat mong impeachment laban kay Inday ay mangyari. Pero yung intention mo, magpakalat ng kwentong impeachment laban kay Inday para galitin yung mga mamamayang Filipino, mag-people power laban sa Pangulo, malayo pong mangyari yun.
Matutuwa pa, lalot ngayon ang hinihinging budget ni Inday sa Office of the Vice President niya, 2 billion plus. Sobra kadoble sa budget na hiningi noong panahon ni Leni Robredo, 700,000 lang. Pero mas may nagawa pa si Leni kaysa kay Inday. Di ba? Kaya yan tuloy, bulusok yung ratings ni Inday, mga kababayan, sa kakatantrums. And malamang sa susunod na mga surveys, sumadsad ng tuluyan, mga kababayan, sa negative. Ayan, biggest loser siya, mga kababayan. Habang si Martin Romualdez, na kinagagalit nilang todo, kasi yun ang pinagdududahan nila na itutulak babas-basan ng ating Pangulo as the next president, patuloy na tumataas yung satisfaction ratings. Si Inday po, biggest loser. Ano, from designated survivor to the biggest loser. Vice President Sara Duterte net satisfaction rating has been a notable decline across all regions according to the Social Weather Station survey conducted from June 23 to July 1. 26% drop in Northern Luzon. Northern Luzon. Balance Luzon. 22 points drop in Visayas. 17-point drop in Metro Manila. Pati sa Mindanao bumagsak si Inday. Paano hindi mangyak-yak si Inday? The biggest loser. Sara's net satisfaction rating declines across all regions. Tingnan naman yun po si Martin. Di ba? Sabi dito, Romualdez grateful for 16-point rise in satisfaction rating. Si Inday, 19% yung binagsak niya sa survey. Si Martin po, 16-point rise. House Speaker Martin Romualdez expressed deep gratitude following the latest Social Weather Station survey which revealed a significant 16-point increase in public satisfaction with his performance, raising his net satisfaction rating to positive 29. Romualdez attributed this positive shift to the collective dedication of his colleagues in the House of Representatives, emphasizing that the rise in satisfaction reflects not only his leadership but also the exemplary efforts of members in driving crucial legislative reforms. He highlighted the House commitment to passing meaningful legislation in support of Marcos administration addressing pressing national issues ranging from economic reforms to social justice initiative. Sige lang ang trabaho po ni Martin Romualdez. Kaya 4 years from the presidential election, although wala siyang sinasabing tatakbo siya sa pagkapangulo, ako man lang po ang nagkikwento ng ganyan. Di ba? Pero kasi naalata ko na ganun ang direksyon. Di ba po? 4 years pa. Malamang pag dating ng 2027, si Inday sad-sad na po, negative na siya. Si Martin po, lilipad ng lilipad ang kanyang ratings. Kasi sige lang ang trabaho, tumutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos para mapabuti ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Wala kang marinig na reklamo. Ganyan ang kailangan nating leader po. Hindi yung reklamador. Siging reklamo, wala man siyang ginawa. Nagreklamo dahil sa tinanggalan ng confidential funds. Justified po yung pagtanggal kasi hindi man ipaliwanag paano nalunok yung 125 million in 11 days. Kung naipaliwanag sana kung paano nilunok, o di malamang pinagbigyan pa rin siya. Kaya lang nakakatakot po yung paglunok. Di ba? Kaya sabi ng ating mga congressmen, itong hinihinging 2 billion budget ni Inday para sa Office of the Vice President, hindi na siya bibigyan ng free pass. Kailangan personal niyang ipaliwanag kung paano niya gagastusin, ano yung gagastusan niya, bakit ganun kalaki, mga kababayan, habang wala man siyang ginagawa, wala man mga programang makikita ka, other than yung naglagay siya ng mga satellite offices all throughout the country.
na ang perception yan ng ating mga congressmen, preparasyon po sa 2028 presidential election. So, pampolitika, gagamitin mo yung pondo ng gobyerno sa political ambition. Mali naman siguro yun. Di ba? So, sabi ni Martin, sabi rito, Romualdez noted that the improvements in satisfaction ratings across various demographics and regions, particularly in Mindanao, in among 35 to 44-year-old constituents, indicate that these legislative efforts niya are resonating with the Filipino people. He reaffirmed his commitment to upholding the trust and confidence of the Filipino people, focusing on policies that promote economic growth, social justice, and national development. Romualdez also vowed to ensure that the benefits of these policies reach all Filipinos, especially those most in need. Ayan po, mga kababayan, tulong-tulong sila ng mga members ng Congress. Kaya nga po, personal na sumasama si Martin Romualdez sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa pamimigay po ng tulong sa ating mga mamamayan. Kasi pag kailangan po ng pondo, ang power of the purse nasa Congress po. O madali lang kasi laging katabi ng ating Pangulo si Martin Romualdez. Silos ng silos po yung mga Duterte. Kaya yung sinisiraan naman ngayon ni Cathy Binag sa mga interviews kay Maharlika, yung Kongreso, alatang-alata po yung insecurities sa kanila. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourists po sila. Ito galing pong Denmark. Ito naman po international. Ito yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum. Made in South Korea po siya. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Bye-bye.